So ito naman yung apat natin na papunta ng Kawayan. So nakalumbitin at natapkotan na. Yan, so kompletuhin na lang yung accessories na ito, then okay na. Tetest lang naman na natin to, itong apat. Kailangan namin sila i-test bago namin siya i-deliver. So kailangan ma-check muna namin, baka mamaya may singaw, baka mamaya may hindi o kaya may kulang pa. So lahat ng mga yon chine-check namin to make sure na bago natin siya i-deliver, ayos na. Kung magagamitin nilang ng kliyente natin. Yung chest natin, napakaganda ng feedback, no? So gagawa ko pa ng video. Siyempre, ayan. Bigyan ko lang kayo ng update dito bago natin i-unbox yung 15 inches tsaka 12 inches na Audira natin. Gusto kong ipakilala sa inyo yung ating Audira na pwede nyong gamitin sa sub, pwedeng gamitin sa mid, low mid, pwede. So share ko muna to. So ito papunta ng Tarlac to. Punta ng Tarlac. Tingnan niyo yung quality. Yan. So ito mas litaw yung textured nito. Gawa nga nung actually parehas lang naman. Ibig ko lang sabihin medyo malalaki na yung ginawa ko dito. Ayan o. So para makita ko yung comparison. So ito may top coat na to, na ginagamit ko pang top coat talaga pagka bago natin siya i-deliver. So ito na sound check na rin namin, na test na rin namin. So okay na. Dadalhin na lang to sa, kaya i-wrap na lang namin to, tapos papadala na namin sa Tarlac. So excited ako. Kasi yung pumunta ng Lucena, na receive niya na si Sir Expedito. So ito naman yung apat natin na papunta ng Kawayan. So nakalumbitin at natapkotan na. Yan, so kompletuhin na lang yung accessories na ito, then okay na. So lahat yan, oh. And then yung iba naman nandito, niyayari para makahabol sa deadline. So wala naman tayong hinahabol ng deadline sa iba, kaso nga lang para mapadali, at saka yung iba kasi dami pang mga order na nakapunta. Kaya nga sabi ko sa tropa, sasabay natin. Eventually pagka natapos lang yung pagbubutas at masilya, paano yan, primer na at saka diretso coating na kami. Okay, so ang i-test lang naman na natin to, itong apat. Kailangan namin sila i-test bago namin siya i-deliver. So kailangan ma-check muna namin, baka mamaya may singaw, baka mamaya may hindi o kaya may kulang pa. So lahat ng mga yon chine-check namin to make sure na bago natin siya i-deliver, ayos na. Kung magagamitin nilang ng kliyente natin. So yun po yung isa sa mga bagay na ginagawa natin ngayon. So textured orange peel, napakaganda. So ito yung kagandahan ng textured natin na to, na kung saan talaga namang may pagmamalaki natin. So lahat naman kayang gawin nito. Kaso nga lang, ibig ko lang sabihin, hindi namin tinitipid pagdating sa mga textured. Hindi rin namin tinitipid pagdating sa mga materials. Kaya nga po may nagsasabi na mahal daw yung presyo. Kaya nga sabi ko, siguro kung nasa part kayo ng pag-box making, maintindihan nyo. O kaya naman kung may sound system kayo, maintindihan nyo. Pero kapag wala, at minsan sabihin na natin, may nag-comment nga kung sino pa daw yung mga crew o kaya taga-buhat, sila pa yung maganon. So sa akin naman, hindi naman siguro dun yung sukatan. Yun nga lang, minsan kasi yun yung katotohanan. Kung sino pa yung mga sila pa yung magaling maganon. Okay, so sa mga nagsasabi na mura, eto ipapakita ko yung isa-isa. Bakit nga ba sa amin ganito yung presyo? So yung presyo natin, chine-chat ko na lang yan para private, no? Kasi syempre kung may mga katanungan sila kung ano yung mga kailangan na ipaliwanag, papaliwanag namin. And doon naman kasi detailed naman, sinesend na namin yung detail, yung package.
to make sure na okay yung package before namin siya isesend. Okay? So, eto, pagdating pa lang dito, materials pa lang, plywood pa lang. No? Nabanggit ko naman na to sa mga previous videos ko. Plywood pa lang po. Ang presyo na nito nasa 1.8 ang isang piraso nito. Titanium, solid yan. Ewan ko, nakating na kasi iba eh. Ayan. So, tingnan natin to. Ito yung titanium. Yan. So, titanium premium. Wala kang makikita ang ampaw niyan kahit saan ka nag-cut. Wala kang makikita. Yan. So, lahat yan. Wala kang makikita na ampaw niyan. Ito, mga kagamitan niya to lahat. Accessories niya lahat yan. So, lahat ng mga nakikita nyo dito, cuttings niya yan, na kung saan kasama lahat yan sa isang box. So, sa isang box kasi, syempre, hindi lamang naman yung box lang na makikita mo na ganyan. Maraming braces yan. Hindi lamang itong mga to ang nakikita nyo. So, maraming parte. Ito, maraming parte yan. So, itong side nito, itong top nito, ganun din, lahat. At importante dyan, maganda yung klase ng plywood. Kasi hindi naman po pwede na kapag ka bumili ka ng plywood o kaya naggumawa ka ng isang box, ay gagamit ka ng 1/4. No? Ang presyo ng 1/4, pero kung gusto mo makatipid talaga, paggawa ka 1/4. So may nag-comment nga, sabi nga nila 1/4 na lang din yung gagamitin nila o gagamitin niya kasi nagtitipid. So yung presyo niya sa isang box kasi halos pupunta sa 2 piraso sa isang box. Depende na lang po yan kung tinipid mo sa materials, siguro kaya niya ng isa na box, ay isang piraso na plywood, yung 4x8 sakali. Tapos kukuha ka na lang ng mga teretaso dyan, yun yung gagamitin mong pang braces, no? So sa isang box talaga yan, pupunta yan ng halos 2 piraso. Okay, so computein mo yon kung 1.8, 36 plus accessories. Puntahan natin yung accessories. Papakita natin, no? Mamaya dito pala may nakasalpak para makita nyo, kasi yung mga yun wala pala eh. So yung accessories natin, nabanggit ko na rin sa isang post natin bago natin dineliver yung papunta ng Lucena. Ayan, panoorin nyo sa last vlog natin. So yung accessories kasi natin, ito kulang-kulang nasa 200 isang piraso nito times 4. Halos abot na rin ng 1,000. Tapos itong rubber footing natin sa isang set nito 100 plus. Sa 4 na piraso lang pala 100 plus na yon. Tapos yung rubber footing mo pa sa ilalim, so ganoon na rin. Flange natin nasa 200 yan. Tapos ano pa, yung kanyang lagayan ng speakon, ayan, nasa kulang-kulang 300 o kaya, ay hindi, 300 plus pala. So lahat ng mga yon meron pa yon. And then syempre yung mga tinat. So yung isang tinat natin halos nagkakalaga na ng 20 pesos o kaya 15 pesos. So computein mo to sa isang box kasi ang magagamit natin na tinat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plus 8. So halos 24, tama ba? So ayan, 24 pieces times 15. Sabihin na natin pinakamababa o kaya 20 pesos. So ayan, multiply na lang nung editor natin. Tapos i-add niya na lang lahat ng nabanggit ko. And then kung napansin nyo, ayan, nakakabuo na tayo ng presyo, no? And then syempre yung pintura natin. So gagamit tayo dito ng body filler. Ito, body filler. Tingnan nyo na lang yung body filler na ginagamit namin, no? Ayan. So yung body filler na yan, yan yung minamasilya ng tropa. Ayan. So sabihin mo na, sa isang box siguro gagasto rin siya ng, o kaya sabihin na natin yung 2 box na yan, kulang-kulang 2 siguro yung magagamit, kasi hanggang sa loob po niyan naka-sealed. And ang isa pa, sa loob po niyan, lahat ng mga nakikita nyo dyan sa may pinakaloob-looban niyan, pasensya na, hindi ko pwede pakita eh, ginagamit namin ENB. So ayaw nga pala, ang presyo pala nung body filler natin, kulang-kulang 300 na. Ayan, 300 pesos ka muna lang. Tapos itong ENB naman, sa 2 piraso kasama nung pagmamasilya natin sa loob, halos sa
kasama niya yung pagmamasilya ng mga ito kagaya nito braces niya. Yan. So hindi lamang po yung glue yung nakikita nyo dyan. Ito, kung napansin niyo bakit may ganito. Ang gamit namin dyan A&B, hindi po siya body filler. A&B yan. Yan. So lahat ng mga braces namin, singit niyan, ang ginagamit namin A&B lahat yan. So sa 1 litro halos pupunta sa 2 pirasong box. So pair na po yun. So ibig sabihin ang presyo po nun ay kulang-kulang 1,000 o kaya 900 kamo na lang yung sa may A&B natin ay 1 litro. Tapos yung body filler natin. Tapos ang gamit pa nating pintura, balik tayo ulit. Meron tayong primer. Ayan, primer black. Ayan siya. So hindi naman makakagamit to ng 1 galon, kundi sabihin mo na 1 litro. 1 litro sa 2 box natin kasi hanggang sa loob primer po yan kahit silipin natin. Ito yung sa harapan niya, ayan o, primer yan hanggang sa loob kasi bago kami mag textured naka primer yan, yung loob niya naka primer lahat. Tingnan nyo to, black na black. So lahat yan napa-primeran, lahat ng mga nakikita nyo primer lahat yan kasi kailangan naka primer yan bago natin siya textured. So yung primer natin na yan sa 1 galon, mga kamusta, ay sa 1 litro sabihin na natin siguro nasa 400, parang gano'n na isang kwan nun. Ay hindi, sabihin mo na nasa 200 plus kasi ito nagre-range to ng kulang-kulang 800 sa 1 galon. And then ang gamit natin dito acrylic flat black naman yung pintura natin after natin mag textured, no? Pagkatapos natin mag textured kailangan mo ng flat black ulit. So yung flat black na yun po yung ginagamit namin para mapinturahan naman siya bago kami mag top coat. So meron kaming top coat dito. Yan, sa mga nagtatanong, yan o, Ansal thinner yan, pero may ginagamit kaming top coat niyan. Clear na top coat din siya, pero may paraan ako para hindi siya yung matutuklap o kaya naman sabihin mo na pangit, no? So depende kasi yan kung paano ka gumamit ng top coat o kaya paano mo siya ilagay. So kung isipin mo, para ka nagpintura ng sasakyan, no? So lahat ng mga yon kasama yon sa package namin. Kagaya nito, na-top coatan na to. Kaya kahit na scratch mo yan, ayos. Pero kung ayaw mong magasgasan, tago mo na lang. Sabi ko nga, sa pintura naman, kahit na anong pintura ho yan, kahit nga sasakyan pwede rin magasgas, di ba? So lahat ng mga yan, mga kumusta, no? Kasama. So kung isipin natin, sa materials pa lang, pumunta na. Paano na lang yung labor? Ilang tao yung gagawa? May fabricator tayo. Sa 1 araw ang natatapos lang nila 2 piraso, nasisimulan din yung iba. So halos sabihin na natin 4 yung papasahurin natin kasi 2 painter, 2 fabricator. So yun mga yun kino-compute namin. Sa 1 araw kasi sabihin mo na 1 kalahati o kaya 2 araw, then mahuhuli yung painter kasi yun yung pinakahuli talaga. So halos walang natitira. Sabihin na natin may natitira 3,000 o kaya 2,000, sabihin na natin yung ganon. Pero kung mas maramihan, syempre doon tayo kikita. So sa mga nagsasabi na medyo mahal, paano na lang naman po yung idea, paano na lamang po yung pagbigay ko, o kaya bakit nga ba naging maganda yung box, o kaya bakit nga ba naging maayos yung box. Dahil syempre meron tayong tinatawag na supervision din. Hindi rin naman po ito simple lang din kasi hindi ako tatanggap ng marami kung simple lang naman yan. At hindi ko rin po may sasabihin na may vlog to kung hindi naman po simple lang. Okay? So yun lang naman yun. And then papasilip ko na rin sa inyo ngayon yung, ayun, tingnan nyo na lang yung total pala. Pasilip ko na rin yung box na, ay yung speaker natin. Ito yung Audira na 18 inches natin. So available to. May bibigay ko na rin yung presyo na ito kasi yan, na-burn test ko na rin yan. So yung iba, andito siya, yung ibang mga speakers natin. Excuse me. So ito yung speaker natin na 15 inches. Ito
tsaka 12 inches. Pasilip ko na rin sa inyo para makita nyo. So, mag-unbox tayo ng speaker Audira. Matagal na to na dumating, no? Yung Audira natin. Pero for now kasi wala akong pagsasalpakan. Ito, isasalpa ko sana sa line array. Kasakit naman tayo, so hindi natin nagawa. So sa ngayon, gusto ko muna yung unbox, at least makita ninyo kung ano yung itsura ng 12 inches namin at saka 15 inches. So sa mga susunod na araw, gagawin ko lang po yung box na ito. Baburn test natin, o kaya tetest natin kung gaano katibay at gaano kaganda yung aming 15 inches at saka 12 inches. Unahin muna natin yung 12 inches natin. So ang available sa akin ngayon, 4. Pero marami tayong darating na stocks. So ito siya. Audira. So yung 18 inches natin, napakaganda ng feedback, no? So gagawa ko pa yung video. Siyempre, ayan. Ayan, no? Kwan din siya. Tawag na ito, fiber. Tapos yung kanyang frame ay die-cast na rin siya. Hanggang sa likod, no? Napakaganda. Tapos yung kulay niya. So magkakaroon tayo ng review nito. Pero papakita ko lang sa inyo. And then 400 watts nominal, and then max power niya is 800 watts. Ganda. Ayan, o. So ang wala kasi yung record ko, pero nandun. Papakita ko na lang yung pag-review. Pogi, no? So ito yung 12 inches natin. Pasok ko muna para makita niyo. Yan. Then 12 inches, then 15 inches natin. Ito solid din tong 15 inches. Papakita ko tong speakers natin sa mga susunod na araw. Kapag may pagkakargaan na para ma-review ko ng maigi. Ang bigat. Ang bigat. Yun, no? Parehas lang din. 5x na rin siya. Lahat na. Ganun din sa likod. Napakatibay ng terminal. Ganda, oh. Napakalambot. So, ang kailangan na lang natin dito, i-test na lang natin kung kamusta yung kanyang frame, die-cast. Ang kagandahan dito, ang gusto ko sa ating speaker na Audira is yung kanyang pinaka-breather o kaya ventilation. Ito, makikita mo na dito yung kanyang coil, no? And then, ang isa pa, double magnet na rin siya. Kaya mabigat. And then 1,000 watts, ito. Hanggang max power niya is 2,000 watts. 15 inches. No, so 1510 CFD. So ang bigat na ito. Impedance na ito, low frequency niya is 35 to 18 Hz. So sensitivity 97.5. So abangan nyo na lang yung review natin dito. Pero masasabi ko solid to. So double magnet na rin siya. Kaya abangan niyo. Okay? Ang masasabi sa Audira. Gusto ko lang magawa ng review to para mabigyan ko na rin kayo ng presyo. Kasi yung 18 inches natin, maglalabas na rin ako ng presyo nito. At magkakaroon tayo ng package pagka nasama yung sub. Kaya bumili ka ng sub kasama ng Audira natin, ibibigay ako ng discount. Malaking discount. Okay? Ayos. And hopefully, na gusto nyo mga kamusta na. At sa ngayon, yun na muna. At abangan nyo rin to, itong module natin. Bibigyan ko rin kayo ng review para dyan.